Good evening, youth, and good evening rin sa ating mga online viewers. Welcome once again dito sa ating Youth Connect. Napakasaya ng games natin kanina, no? Parang, kulang no? At saka maganda yun na paminsan, di ba, stress tayo galing sa work, stress tayo galing sa school. Maganda yung humahalakak tayo kasi nakakawala rin siya ng stress. Tsaka healthy rin yan sa katawan natin na nag-i-smile tayo at nag-e-enjoy tayo. So praise God dahil meron tayong fellowship every Friday in which parang ito na yung natin pahinga, yung parang time natin with our friends dito sa church. So once again, ang ating series for the past months na rin no? At saka nung mga last Friday, laging nakakancel tayo kasi paminsan bumabagyo, paminsan naman nung last time, anong meron? Smog. So, pinipili na pa rin natin na i-cancel na lang muna minsan dahil para maingatan rin tayo for our safety and security. So, balik tayo sa ating series ay Fruitful Generation. So ang ating key text ay kinukuha natin sa Galatians 5:22-23. Ito yung mga fruits of the Holy Spirit. So ilang fruits na yung na-cover natin for the past weeks natin ng youth? 6, 7. So meron tayong love, joy, peace, long-suffering, meekness, goodness, gentleness, tama? So ngayon naman ay pag-aaralan natin yung 8th fruit of the Holy Spirit, which is the faithfulness. Pag sinabing faithfulness, paano ba natin malalaman na ang isang tao ay faithful siya o meron siyang faithfulness sa kanyang buhay? What does faithfulness mean? At bakit ba kailangan na maging matapat ang isang kabataan, ang isang tao? At ano yung mga areas o mga aspects sa buhay ng isang tao o isang kabataan na kailangan niyang maging tapat? So hindi lang pala sapat yung, okay, I think I'm faithful enough. Pero saang mga aspect ng buhay mo, ikaw ay tapat? Pag sinabing faithfulness, meron tayo ditong mga words na katulad o kahambing ng salitang faithfulness. We have loyalty, stable, consistent, true to words and promises, and what else? Trustworthy. Ibig sabihin, hindi ka pa bago-bago, tapat ka, mapagkakatiwalaan ka, at tunay ka sa iyong salita't mga ginagawa. So ayan ang ibig sabihin ng faithfulness. Pero sa mga papaanong paraan ba natin dapat ina-apply? Anong areas ng buhay natin dapat pinapakita or ine-exercise ang faithfulness? First of all, we need to be faithful in the little things. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. And also in Zechariah 4 verse 10, do not despise small beginnings. So before we start, let's just pray a little prayer. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Once again, we want to learn more about the fruits of the Holy Spirit. I pray for your anointing and I pray that you anoint our hearts, O God, and give us a spirit of wisdom and understanding upang maunawaan po namin ang iyong salita ngayong gabi. Thank you, Lord, for your wonderful presence. In Jesus' name, amen. So be faithful in the little things. Alam nyo ba that from little things come great things? Lahat ng mga malalaki nagsimula sa maliit. Ikaw nga pinanganak kang maliit lang, di ba? Lumabas ka sa mama mo, maliit ka pa lang. Ngayon, tingnan mo sarili mo, laki mo na. So from little things come
great things. So isipin natin, ano ba yung mga little things na meron ako? Ano ba yung mga little things na meron ng isang kabataan? Unahin, ano? Pera. Tama. Sige nga, sino may mga wallet dyan? Sige nga, labas niyo wallet niyo. Labas niyo. Pagandaan tayo wallet. Wallet. O buksan mo ngayon. Di ba wala? O kaya meron man pero zero balance. Kakapiranggot. Konti lang. Kasi yung karamihan sa atin dito, estudyante, umaasa lang tayo sa binibigay ng allowance ng parents natin, di ba? O kaya naman, nagwo-work tayo, pero starting pa lang tayo, yung rate natin ay starting rate. So nakita natin na yung little things na meron tayo sa wallet natin, sabi dito, be faithful in the little things, kailangan mo yang maging matapat ka dyan. Kahit kakapiranggot lang yung pera mo, konti lang laman ng pera mo, kailangan mong maging matapat dyan. Okay? You have to learn to manage your expenses right. Na hindi pala problema yun na, konti lang kasi pera ko eh. Hindi. Nasa ano pala yan? Nasa pagmamanage ng iyong pera. Pagkasyahin mo yung expenses mo. Alam niyo yun yung parang regret ko nung college ako. Kasi nung college ako, talagang masyado ako sa pera. Parang hingi lang ako ng hingi. Tapos, edi gumraduate na ako. So, ibig sabihin, pag gumraduate ka na, wala ka ng allowance. So, paminsan, nag-uusap kami sa office. Yung isang kabataan dito, sabi niya, nung gumraduate, kasi nga, naiisip ko, dapat pala, nag-ipon ako nung college ako kasi ang dami kong allowance, dami kong pera. Kasi pag ako binigyan ako ng allowance, sinasagad ko talaga ng ubos. So pag naubos, hihingi ulit ako. So kaya nang gumraduate ako, wala talaga akong ipon. Tapos napag-alaman ko sa isang kabataan, almost 20K ata na ipon niya. Kaya nung after graduate niya, meron pa rin siyang pera. May panggala pa rin siya, may ano pa rin siya. Pera pa rin siya. So feeling ko yun yung one of the things na pinagsisihan ko na hindi ako nag-ipon. So hindi ako naging mabuting katiwala dun sa allowance ko. Kaya gumraduate ako ng wala akong pera. So sa atin, maliit man yung nasa laman ng wallet mo, maging matapat ka dyan. Ayusin mo yung pagmamanage ng expenses mo. And also I want to add, ng pagiging matapat sa ating tithes and offering. Kahit maliit lang yan, maging matapat ka dyan. Ibalik mo yung para sa Diyos, ibigay mo yung para kay God. 'Di ba? Sabi sa Bible, maging matapat lang tayo dyan. And also, ang Diyos naman din ay magiging matapat sa atin. Paminsan kasi, pag hindi natin natutunan maging matapat sa ating tithes and offering, sa maliit na meron tayo, tingnan nyo, mas mahihirapan kayo lalo pagka malaki na yung nasa sa inyo. Kasi the more na lumalaki yung pera mo, syempre daragdag din yung tithes and offerings mo, right? Pero pagka malaki na yung pera mo, ay ayun nga, pag malaki na yan, hindi na tayo mahihirapan kasi natutunan na nating maging matapat at na-train na natin yung sarili natin na magbigay at magbalik sa Diyos kahit sa maliit. Kaya pag lumaki yan, maluwang na maluwang sa kalooban natin. Hindi tayo mag-iisip o kaya magdadalawang isip na parang ang laki na ng binibigay ko. Parang dati ganito lang ah. 'Di ba? Wala nang ganun. Kasi na-train mo na yung sarili mo na sa maliit na meron mo, ay binibigay mo at binabalik yung para sa Diyos. Doon kasi tayo matetes eh. Pagka meron kang maliit, kung papaano mo yan i-manage at ipagkakatiwala sa ating Panginoon. Kaya tapik-tapikin mo yung wallet mo. Yan, kailangan mong ayusin ang pagmamanage dyan kahit maliit pa yan. Ano pa? Sino dito may mga small business? Yan, paminsan nagtitinda, yan. Yan, may mga sari-sari store, yan, may mga small business. Okay? Kahit small yan, lalaki rin yan balang araw. Basta tayo ay magtsatsaga. At saka alam nyo, kailangan nyo talagang lalo pag nag-uumpisa ka sa small business mo, umaano ka pa, tumitimbang ka pa. Minsan, oo, nalulugi ka, or minsan may mga
Umoo siya. Minsan nga nalulugi ka. Pero sa mga ganon na proseso, nakikita mo yung maliliit na detalye na, nalugi ako dito. So next time, aayusin ko dapat to. Pag may umutang, ililista ko. Doon mo makikita yung mga detalye na kailangan mong i-improve. Okay? Pagtiyagaan natin, pag-aralan natin, i-work out natin kung ano yung mga kailangan natin gawin para lumago. Kasi pagka naging malaki na yan, masyasyak ka. Baka lalo kang magkalugi-lugi. Kaya sa maliit pa lang yan. Aralin mo, pagtuunan mo ng pansin, pagtiyagaan mo, kahit na paminsan nalulugi ka o kaya naman parang ang liit lang ng kita mo, sige lang, go ka lang ng go. So nung pandemic, ang daming nag-rise up na mga small businesses na nagipit no? Ay parang wala na akong ibang choice, kailangan ko nang mag-business. Kaya maganda yun na sa maliit na business natin, nagtsatsaga tayo at nagtitiis tayo. Kasi alam nyo ba yung mga malalaking kumpanya at businesses ngayon, saan ba sila nagsimula? Sa mga stall lang, di ba? Yung mga iba sa kariton lang o kaya sa gilid-gilid. Pero tingnan nyo naman ngayon, though matagal ang proseso, nagtiyaga, may dugot pawis, may paghihirap, pero hindi sila nag-give up. Hindi sila sumuko. Lagi nyo ipag-pray ang small business nyo. At aralin nyo at maging matapat kayo dyan. Huwag nyong susukuan. At balang araw yan rin ay lalaki. Sino naman dito yung may mga work? May mga trabaho? Yan, sila Ate Joyce, yan, yung iba pa natin. Sino naman dito mga nagsisimula sa kanilang mga trabaho? No, paminsan kasi, pagka nag-a-apply tayo, naranasan ko rin to mag-a-apply ka ng work, sa isip mo, may gusto kang posisyon. Diba? Kasi feeling graduate ako. Kaya dapat bigyan niyo ako ng anong posisyon, mataas. Pero sa reality, hindi pala ganun. Hindi pala ganun. Talagang kahit sa isip mo, gusto mo ng managerial na position, hindi pala ganun kadali. Magsisimula ka muna sa lower position. May mga kumpanya na parang wala na rin silang pakialam kahit graduate ka pa. Dito ka magsimula. Kaya kung ano man yung merong position na binigay sa atin, doon sa isip natin, may gusto pa ako Kung ano muna yung binigay sa atin, paghusayan natin. Maging matapat tayo dyan. Okay? Dahil dyan, sa parang minamaliit mong posisyon, dyan mo matututunang maging magaling. Dyan mo matututunan na maging disiplinado, na sumunod sa kumpanya o kaya sa boss mo. Maging empleyado muna tayo. At balang araw, di ba? Minsan baka nangangarap tayo na sana magkaroon din ako sarili kong kumpanya. Sa pagiging empleyado, doon mo maaaral yung sistema, paano ba gumagalaw tong business na to. Yun, magkakaroon ka ng training. Para balang araw, pagkakalooban ka na ng Diyos ng sarili mong kumpanya, alam mo na. Kaya ano man ang position natin sa work, yan, paghusayan natin, maging matapat tayo, huwag tayo lagi absent ng absent, huwag tayo lagi nagpapalate. Paghusayan natin at pagbutihan natin. Kasi balang araw, hindi ka lang dyan. Hindi ka lang dyan. Itataas ka ng Diyos pag nakita niyang ikaw ay tapat. Amen? At ganun din sa ating ministry. Alam nyo, meron isang kwento. Itong lalaking kabataan na ito, siya ay anak siya ng pastor at siya ay nag-Bible school. Ngayon, bilang kabataan, masyado siyang ambitious. So gusto niya na maging pastor na rin siya. Pero ang kwento niya, ayaw niya magpastor sa sarili niyang church. Gusto niya sa iba, kaya nag-prepare siya ng parang resume. Prepare siya. Pangalan niya, yung mga skills niya sa church, yan. Tapos nilagay niya, Bible school graduate. At yun, binigay niya na. Ito po, gusto ko pong maging pastor sa church nyo. Ito po yung mga kaya kong gawin. Pakibasa na lang po. So yun, binasa ng pastor. Sa ibang church yun .
Tapos, okay, you're a Bible school graduate and your father is a pastor, ganyan-ganyan. Tapos, okay, ano pong position ibibigay niyo sa akin? Pastor, sa pagpapastor po yung gusto ko pero na-disappoint siya kasi sabi nung pastor, kumuha siya ng walis at ng daspan. Ayan. Ayan muna ang position mo sa church na ito. You have to learn na maging faithful dyan sa maliit na task na yan. Okay. So okay siya. Kinuha niya, yun, naglinis siya. Pero alam niyang nakakalungkot, hindi siya nagtagal. Like, mga ilang months or weeks lang siya. Hindi niya nakinaya. Kasi atat na siya dun sa position na gusto niya. Alam niyo ba na yung mga pastor and leaders natin dito, dumaan sila sa training. Dumaan sila kahit sa mga menial task, doon sila nagsimula. Kasi doon sila na-train. Doon sila humusay. Doon nadagdagan yung kaalaman nila. At nung sila ay na-ordain na ng pastor, na bilang pastor or leader, ready na sila. Pwede natin to i-exercise mga kabataan. Kung minsan ba naiisip nyo, gusto ko mag-serve na maging pastor, maging leader, maigi na nagpapalista muna tayo sa ushering, sa maintenance. Alam nyo, dyan din ako nagsimula Nagsimula rin ako sa paglilinis ng CR, sa pagwawalis, sa pagmamap, sa pagpupunas ng mga upuan. Yan. Huwag nyo yung i-disregard na ibig sabihin ba pag nagpupunas ka lang or naglilinis ka sa CR, hindi na yan paglilingkod. Paglilingkod rin yan sa Diyos. Kaya huwag nating mamaliitin or babaliwalain. Kasi lahat ng yan ay training sa atin. Natitrain tayong maging mapagkumbaba. Yan, natitrain tayong maging committed kahit sa maliit na bagay. Let us show faithfulness. At kung pangarap mo, kaya feeling mo talaga may call ka sa ganitong position, sa ganitong ministry, ang Diyos ang magtataas sa'yo. Ang Diyos ang magdadala sa'yo sa gusto mong ministry na iyan. And also, I want to add, yung pamilya nyo, mga kapatid nyo. Sino dito may mga kapatid na mas maliit or mas bata sa kanya? Yan muna. Ano ba gusto nyo maging pastor muna kayo sa mga maliliit nyong kapatid. Turuan nyo, magbasa ng Bible, even to your family. Diba? Mag-Bible study kayo sa loob ng bahay nyo, mag-devotion kayo, mag-aral kayo ng Word of God, mag-pray kayo together. Ayan muna. Diba? Matutunan nating maging matapat sa mga maliliit na bagay na meron tayo. O mga task, kahit maliit man yan, wag nating babaliwalain. Show faithfulness in your everyday duties. And God will equip you for spiritual obligations. Tingnan nyo, ano ba yung mga disciple bago sila tawagin ni Jesus bilang kanyang disciples? Ano sila? Mga fisherman lang sila, di ba? Pero matapat sila dun. Mga masisipag silang mangingisda. Pero nung tinawag sila ni Lord, naging fishers of, ano na sila? Ng mga tao. Hindi na isda yung kinokolekta nila o kaya inaalagaan nila, hinuhuli nila, kundi mga tao na. Mga tao na kanilang ititrain para maging godly. So, show faithfulness in your everyday duties. Everyday duties, ano pa man yan. Nasa bahay ka, school ka, trabaho ka, and God will equip you for spiritual obligations. Amen? I also want to add the attitude of being grateful. Ngayon kasi, mas madaling ikumpare yung nakikita nating magagandang bagay sa ibang tao. No? Mas na-appreciate natin yung mga obvious things o kaya big things na nangyayari sa iba. We often ignore the little things na meron tayo. Tama ba? Buti pa si ganyan. Buti pa si ganito. Buti pa sila. Ako ito lang. Diba? Ako ito lang. We often forget to be grateful in the little things we have. Kaya, balik natin yung ganitong attitude, yung pagiging mapagpasalamat. Gratitude. Gratitude is a habit
of appreciating the good things, no matter how small it is in your life. Kung konti lang pera mo, thank you Lord, meron pa rin. Kung small business ka palang nagsisimula, thank you Lord for the small business. Kasi nakita mo ko na pinagkatiwala mo sa akin to, magagawa ko ito. Ano pa? Thank you Lord dahil ito pa lang ang position ko. Pero alam ko na itataas mo ako at ipopromote mo ako. Thank you Lord kahit ito lang yung grade ko sa ngayon. Pero pagbubutihan ko pa at magiging matapat ako. Thank you Lord, ito lang yung natanggap ko na sahod. Pero alam ko na tataas pa rin ito. Diba? Maging mapagpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo, no matter how small it is in your life. Remember, nung si Jesus, nagmi-minister siya, nagtuturo siya. Merong 5,000 na tao, hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. Sabi ng mga disipulo na, Lord, pauwiin na natin sila, maggagabi na. At saka wala tayong pangkain sa kanila. Pero sabi ni Lord Jesus, ano bang meron tayo dyan? Sabi ng disciple, ito lang po. 5 tinapay, 2 isda. Pero si Lord hindi niya sinabi, ay kulang nga yan. O sige, pauwiin nyo na sila. Ang sabi ni Jesus, sige, akin na. Kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda. And ano sinabi ni God, ni Lord Jesus? Sabi niya, Heavenly Father, thank you for this. And after nun, pinamigay na nila, hinati-hati at pinamigay. Nag-multiply. At lahat yung 5,000 na tao ay nakakain. Naging, may sumobra pa na 12 baskets. May tira pa. So yung sinakita natin yung attitude ng pagiging grateful. Na lahat pala ng bagay na pwede na tatanggap tayo, kahit maliit pa yan, pwede nating ipagpasalamat. And makita ni God na faithful tayo dyan, pararamihin niya yan. Diba? We believe that God is a God of miracle. Kaya be thankful sa small business mo, be thankful sa lahat ng meron ka, be thankful sa maliit na sahod mo, allowance mo, be thankful sa lahat ng meron ka. Appreciate and remain faithful for your small successes in life. Kasi alam nyo yan, celebrate nyo yan. Halimbawa, 1 month pa lang kayo sa work nyo, kaya yan pa lang yung grade nyo, yan pa lang yung sahod nyo. Matutunan nating makita yung mga bagay na kahit maliit, sa paningin natin malaki na. Yung ganon, para at least na pagpapasalamat natin lahat sa Panginoon. Your little success will eventually add up to your big success. Kaya i-celebrate natin yan, kahit maliit pa man ang meron natin. Ephesians 5 verse 20 says, to always give thanks to God for everything. And let us ask God to give us eyes to see our small things as big things already. Amen? In Samuel 17:33 to 36, sino kakilala kay David? So si David, bago niya makaharap si Goliath, alam niyo ba na sa kanyang pag-aalaga sa mga tupa ng kanyang tatay, ay nakaharap na rin siya ng mga monsters. Kaya ng mga wild animals. Yun ay ang mga lions and bears. So nakita natin, na bago niya harapin ang malaking Goliath, humarap muna siya sa mga yun, lions and bears, at pinagtanggol niya yung mga tupa na pinapaalaga sa kanya ng kanyang tatay. So sino dito may mga little struggles and problems? Yan. Huwag rin natin yan baliwalain. Matutunan rin natin yang i-overcome. Na ito lang naman, okay lang kahit di ko yan magawa. Kaya may struggle ka sa ganitong area ng buhay mo, okay lang kahit di ko yan ma-overcome. No. Ba? Mga little testings and trials natin, kailangan natin yang ma-overcome. Nang sa gayon, kung may dumating man na mas malaki o mas mabigat na pagsubok, handa tayo. Hindi tayo aatras. Kasi napagtagumpayan na natin yung mga little testings and trials na meron tayo. Have victories over small things
Bakit? Because it is during those times that God works on our character where we will gain strength and wisdom. Amen? Katulad ng testimony o nangyari sa buhay ni David. Doon niya nag-gain yung wisdom and strength niya, yung faith niya na kaya ko to, leon ka pa man o bear ka pa man. Kaya nung humarap siya kay Goliath, hindi siya natakot. Palaban. So ganun din dapat tayo. Ano pa man yung little testings and trials, matutunan natin yang pagtagumpayan. And also, being faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala ng ibang tao sa atin. Si David, hindi niya naman sariling tupa yun eh. Diba? Tupa yun ng kanyang tatay. Bago siyang maging hari ng isang buong bansa, naging hari muna siya ng mga tupa. Sino pa? Si Moses. Bago yung eksena ng burning bush, sabi doon, he was tending the flock ni Jethro. Doon sa sheep ni Jethro, so hindi niya rin yung sariling sheep. Diba? Bago siya tawaging deliverer ng Israel, ng Panginoong Jesus, siya muna ay tagapagbantay rin ng mga tupa. Sino pa? Si Joseph. Bago siya magkaroon ng mataas na position sa buong Egypt, naging matapat muna siya doon sa bahay ni Potiphar. So ganun din tayo. Let us take this inspiration na ginawa ni David, ni Moses, at ni Joseph from their example and strive for faithfulness in managing even the smallest of responsibilities and handling the property of others. So minsan kasi, pag sa'yo na, pag property mo, alagang-alaga ka, pero paminsan pag may mga bagay tayo, alimbawa, hiniram o kaya pinagkatiwala sa atin mula sa ibang tao, minsan nagiging careless tayo, di ba? Kasi naisip natin, okay lang yan, di naman sa akin to eh, sa kanila naman yan eh. So kung may mangyari dyan, sila magsasuffer. So dapat hindi ganon. Diba? Maging mapagkakatiwalaan tayo tapat, even in the smallest of responsibilities, and handling the property of others. In doing so, we can expect blessings and promotion from God. Si David naging hari siya. Si Moses naging deliverer siya ng buong Israel. And si Joseph, 'di ba? Kung hindi dahil kay Joseph, nagutom na lahat. But God lift him up dahil nakita siyang tapat at ginawa siyang ruler of Egypt. So tayo, do we want blessings? Do we want promotion sa ating buhay? Let's read in Luke 19:17. Sabi dito, "Well done, my good servant," his master replied, "because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities." Kaya yung mga small and little things na meron tayo, training yan para sa atin. Kung matutunan natin maging matapat, maging mahusay sa mga maliliit na bagay na yan, pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas malaki. By showing faithfulness and gratitude, even in the smallest or seemingly unimportant, parang di naman ito importante, o kaya sa mga unimportant circumstances, sa tingin natin nga, hindi importante, parang baliwala lang. Dapat maging matapat pa rin tayo dyan. Kasi alam niyo bakit? Pinapatunayan natin o pinapakita natin na kahit sa matapat na ito, tayo ay humble. Yan. Natitrain yung consistency natin and yung willingness natin to grow. In Luke 15:11-31, ito yung story ng isang mayaman na merong 2 anak. So, isang panganay at saka bunso. Paminsan sa ating mga pag-aaral, ito yung laging naha-highlight, yung prodigal son.
Di ba, dalawa silang magkapatid. Prodigal son, yun yung bunso. So nakita natin, alam natin sa kwento na yan na sabi niya sa tatay niya, na tay, kunin ko na yung mana ko Ayan. Kinuha niya yung mana niya, pera, umalis siya. Anong ginawa niya? Nilustay niya, nakipagbarkada siya, nagbisyo siya. At isang araw, nagkaroon ng taggutom. Doon ngayon siya nahirapan at nagutom at he came to his senses. At sabi niya na, bakit ako nandito? Nagtitiis. Samantalang doon sa bahay ng tatay ko, nakakakain ako maayos. Maganda yung kasuotan ko. Maganda yung itsura ko. Kaya ang gagawin ko, babalik ako ngayon sa tatay ko. Doon niya na na-realize na mali pala yung ginawa niya. Kaya siya ay bumalik. Natanaw nung tatay sa malayo pa lang. Kaya nakita niya yung anak niya, tumakbo siya at niyakap niya. So parang magandang reunion. Kasi nga, bumalik ang kanyang anak. Tuwang-tuwa yung tatay. To the point na sabi niya sa mga alagad niya, magkatay kayo, maghanda tayo, magparty tayo. Kasi nandito na, bumalik na yung anak ko. Sa kabilang banda, tingnan naman natin kung ano yung naging reaksyon ng isa pang anak, yung panganay. Sabi dito sa verse 25, nasa bukid noon ang anak na panganay. So habang nagpa-party, ito palang anak ay nandun sa bukid. Umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Sabi niya, parang may something, parang may party. Ano kayang meron? Next verse. Tinawag niya ang isang utosan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? At sabi ng utosan, dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Tampo. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakuusapan. Ngunit sumagot siya, Tay, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasiyahan kami ng aking mga kaibigan. So for the tampo, itong kuya. Subalit nang dumating ang anak niyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So anong masasabi natin sa kwentong ito? Yung prodigal son o yung bunso, hindi siya naging mabuting katiwala at tapat. Doon pa lang sa point na hiningi niya yung mana niya. Di ba ang mana hinihingi lang? Okay, binibigay lang sa'yo pag tigok na yung parents mo o kung sino pa man, di ba? Pero siya, hiningi niya na agad na buhay at malakas pa ang kanyang tatay. So nagpapakita rin yun ng disrespectful. Pero itong older son, he is faithful. He is a faithful son. He obeyed and always worked hard to serve his father. Iningatan niya. Naging mabuting katiwala siya sa lahat ng pinagkaloob sa kanya ng ama. Naging masipag siya. Kaya in return, ang sabi ng ama sa kanya, Anak, huwag ka magtampo, huwag ka magalit. Dahil sa kabutihan mo at katapatan mo sa akin, lahat ng meron ko ay iyo. Yes, bumalik yung bunso niyang kapatid, pero hindi na full inheritance. Hindi na mababalik yung lahat ng kinuha niya. Kung meron man, kukuunti na lang. Pero itong panganay na naging matapat, hindi naging suwail, lahat ng ari-arian ng ama ay sa kanya. Because of his faithfulness, he retains his full inheritance. Means, in the eyes of his father, siya yung mas favorable kesa dun sa younger son.
You know, the Lord gives and the Lord takes away. Lalo kapag hindi tayo matapat sa kanyang pinagkatiwala at binigay niya sa atin. And also in the parable of talents in Matthew 25:14 to 30, alam na natin to, di ba? So merong 3 servant. Yung una, binigyan siya ng 5. Sabihin natin 5,000. Yung pangalawang servant, binigyan ng 2,000. And yung servant number 3, binigyan siya ng 1,000. Umalis yung master ng matagal na panahon. At siya ay bumalik at sabi niya, halik kayo dito, pumila kayo. Ano nang nangyari sa perang pinagkaloob ko sa inyo? Yung servant 1, naging 10,000. Binisnes niya at naging 10,000, dumoble. Binigay lang sa kanya 5K, di ba? And yung servant number 2, yung 2K na binigay sa kanya, naging 4K. Dumoble rin. Pero yung servant number 3, nakaganyan siya. Ano nangyayari sa pinagkatiwala ko sa iyo? Ito po. Sabi nung master sa una at pangalawang servant, yung dumoble yung kanilang pera, sabi ng master, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Pero nung nadiskubre nung master na itong servant number 3 ay 1K pa rin, ibig sabihin hindi tumubo, hindi rumami, ang sabi niya, masama at tamad na lingkod. Bakit hindi mo na lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano may tunubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10 salaping ginto. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Now, the question is, bakit sa tingin nyo, sa servant number 1, 5 yung binigay sa kanya. Sa servant number 2, 2. Pero dun sa servant number 3, 1 lang. Bakit? Bakit kaya? Pwede naman silang bigyan lahat ng marami. Diba? Pero yung servant number 3, isa lang. Dahil alam ng master na hindi i-utilize or hindi magiging mapagkakatiwalaan itong servant number 3 sa kanyang ibibigay. So miski tayo, di ba, alam natin, itong taong to hindi ito mapagkakatiwalaan. Pagkakatiwalaan pa ba natin? Hindi kasi natuto na tayo sa experience ng iba at parang nababasa na natin itong tao na ito. God knew that last servant will not utilize it. Kaya isa lang yung pinagkaloob sa kanya at hindi nga siya nagkamali. Diba? Bandang huli, kinuha pa yung isa na meron niya. Alam nyo si God, He is a businessman. He is a businessman, a wise businessman. And He requires fruit, a return on His investment. Si God, nag-i-invest si God sa ating buhay. Nag-i-invest siya ng talento, nag-i-invest siya ng skills, nag-i-invest siya sa iyo ng blessing. Diba? And in return, tinitingnan niya rin, mapagkakatiwalaan ka ba? Mapaparami mo ba yan? Mapapalago mo ba yan? So what lessons can we learn from these 2 parables na kinwento natin kanina? So una, be faithful to the things that has given to us. Our possession, our talents, and abilities. Huwag mong sayangin yung mga bagay or opportunity na pinagkalob sa'yo at binigay sa'yo ng Diyos. Utilize it. Gamitin mo yan, paghusayin mo yan, at ingatan mong huwag mawala sa'yo. Pagtrabahuhan mong ito ay lumago. And most of all, use that abilities or talents para maglingkod kay God. And I think that is the best thing to do. Kung meron kang skills and abilities, paggamit natin yan kay God. Okay? And if you will just be faithful na improve yan, alam nyo ba na pwede nyo rin yan maging source of income? Meron tayo dito may mga skills sa multimedia, sa coordination, di ba? Even sa pag-aalaga ng pet. Meron tayong brother dito,
mahilig lang siyang mag-alaga ng pusa. Ngayon, meron na siyang cattery. Nagiging source of income rin. So yung mga abilities, skills, and talents nyo, ipagkaloob natin yan kay Lord, use that to serve God, and also pwede rin natin yang maging source of income. 1 Timothy 4 verse 14, sabi dito, do not neglect the gift you have. Ano pa? Paano pa natin malalaman na isang tao ay faithful? Other aspect is that dapat we need to be faithful in relationship. Sabi rito, a faithful person is someone that can be relied or count upon. Someone who stays and does not give up. Someone who will not betray. Alam niyo yung pagiging loyal or pagiging honest or faithful person, bibihira na yan in our generation right now. Tama? Kasi ngayon, uso na yung backstabbing, uso na yung betrayal, di ba? Sa friendship, tama? Sa relationship, sa work, and even sa disciples ni Jesus Christ. Merong isa doon ang nagbetray sa Kanya. Kaya mahirap malaman kung sino ba talaga yung mga totoo pa sa atin at tapat sa atin. Pero, faithfulness is tested through time and situations. Through time and situations. Magiging consistent pa ba tayo? Magiging loyal and honest pa ba tayo? Alam nyo, Moses is an example of a faithful person. Kasi sabi sa Numbers 12:7, my servant Moses is faithful in all my house. Pero alam nyo, bago siya maging tapat, nakaranas rin siya ng betrayal sa mga Israelita mismo. Di ba pinadala siya ni Lord na i-deliver mo sila kasi pinahirapan sila dun sa Egypt. Ilabas mo sila, iligtas mo sila. Siya, sige po Lord. Kaso, yung mga Israelita, rebelde, laging nagre-reklamo. Ikaw na yung leader, di ba? Siya na yung leader, pero yung mga sinasakupan niya ayaw magpasubmit sa kanya. And sino pa? Si Jesus. Jesus Himself. In Revelation 9 verse 11, sabi dito, He is called faithful and true. We know that Jesus was betrayed by His own people, but He remained faithful. He knew the sufferings that awaited Him, but He remained faithful to the Father's will. Anong sabi niya bago siya maipako sa krus? Lord, let your will be done. Alam niyo, yun yung faithfulness to God. Na kahit parang ang bigat, kahit parang ang hirap, di ba? Hindi tayo nag-give up. We always say that, Lord, let your will be done. And through faithfulness to God, faithfulness to God's will is doing it according to His way, not your way. Na may kalooban sa atin si God, hindi natin sasagasaan yun. Diba? Pag sinabi mong, Lord, let your will be done, mangyayari yan dapat sa paraan ng Diyos. Hindi ka sa sariling diskarte, sa iyong sariling desisyon. Pag sinabi mong, Lord, let your will be done, it should be done sa paraan ng Panginoon. Now, to end this, di ba, our series is about fruitful generation. Do you know that faithfulness is the key to a fruitful life? Amen. Na kung bakit pala may mga unproductive person or hindi sila fruitful sa buhay nila is because they are not faithful to what has been given unto them. Kaya tayo, ano man ang meron natin, matutunan nating maging matapat at mapagkakatiwalaan. And I know as a young person, sometimes we get to be ambitious. Gusto natin makuha lahat ng privileges and blessings, promotion, favors in life. But the key and the first step that we need to do is to be faithful where you are. Kung nasan ka, ano yung pinagkatiwala at binigay sa'yo, be faithful to that. Amen?
Amen. So let this fruit of the Holy Spirit, tulungan nawa tayo ng Holy Spirit na maging faithful in anything that we have. So let us all stand and let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your words na amin pong natanggap ngayon. Lord, help us to apply our hearts in wisdom, O God, and be faithful, Lord God, even in the small things na meron kami. Huwag po namin baliwalain ang mga maliliit na paghahanda at training niyo po sa amin, Lord God. And help us, Lord, develop this fruit of the Holy Spirit, faithfulness sa aming puso't buhay. Ano man ang pinagkatiwala niyo sa amin, saan niyo man kami nilagay, Panginoon, matutunan nawa po namin na maging matapat, lalo't higit maging matapat sa inyo. Thank you po, Lord, at ingatan niyo rin po kami sa aming pag-uwi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless.